sa mama ko po. Kung ano man po yung kinagagalit mo sa akin, ma. Kung ako man ay may kasalanan sa'yo, humihingi po ako ng tawad. Kung ano man po yung nagawa ko sa'yo na kahit konti, wala akong maisip talaga na naging mali sa'yo kasi lahat naman ginawa ko sa'yo. Hingi po ako ng tawad kung yan ang gusto mo. Kung yan ang ikasasaya mo. Hingi po ako sa iyo ng tawad. Sana mapatawad mo na rin. Po, ako. Para matapos na po itong away. Kasi lahat po ng mga anak ko kinasusuklaman ni mama. Pinalayas daw namin siya kahit hindi naman totoo. Pinalayas namin siya kasi kahit paano hindi ko kayang gawin sa magulang kong ipagtatapon yung mga gamit. Yung sinasabi niya po lahat, hindi po talaga totoo yun. Hindi ko kayang gawin sa magulang ko na ipagtatapon at palayasin sa bahay. Hindi ko wala lang ginanyan ko ang nanay sa nanay ko. Yung mga sinasabi niya po, hindi totoo. Kagaya sinasabi niya, nakalima akong asawa. Maganda magkaharap kayo ni nanay mo. Ano po, maganda magkaharap kayo. Maghaharap po kami. Kung sakali maghaharap kami ngayon, hindi po ako doon nakakaya lang sa maraming tao. Kung anong sasabihin niya sa akin. Pero pag sinabi niya na gusto ko makita, okay naman. Oo po, siyempre po, gusto ko lang. Gusto ko na po maano nanay ko. Sabi, ito yung nais ng Kalingap, magkaroon ng magandang relasyon. Kasi isang pamilya po kayo, nanay. Kasi nanay, nakausap po ni Kuya Bal, nakausap namin yung anak ninyo, nanay ni Daniela. Ito yung katotohanan niya, nanay. Ano ho, kung mananatili yung sama ng loob at galit sa puso ng isa't isa, hindi lang po yung anak ninyo ang apektado niyan, hindi lang po yung apo nyo. Kasi apo nyo si Daniela, ano ho? Opo. At hindi lang po yung apo ninyo. Pansinin po nyo, apektado kayo, magulang. Yung anak ninyo, apektado. Yung apo ninyo, si Daniela, apektado. At maaapektuhan din po yan yung mga apo nyo po sa tuhod. Matatanim po yung yung galit sa puso ng bawat isa. Hahayaan pa ba natin, nana, yung apo nyo sa tuhod ay magkaroon ng anak at galit pa rin ang maghari sa puso ng bawat isa? Narito po ang Team Kalingap sa panguna ni Kuya Bal upang anuman yung nasa puso ng bawat isa ay pawiin, galit, alsin at paltan ng pagpapatawad at pag-ibig. Patayin mo yan. Patayin mo muna. Ito ka, Franz. Minsan sumsum minsan, ha? Bira man ito. Ito muna, Franz. Pero kang kabahan. Yan na interview lang. Ha? Relax lang. Ito. Shh.
Okay. Sa isang mic. To! Okay. Yes, magandang araw po sa lahat. Mga kalingap, mga kaibigan. Muli yung abang lingkod, Val Santos Matubang. Ito tayo yung heart to heart talk ngayon po. Ito tayo pag-uusapan po natin itong anak ni Nanay Susan. Si ano ito? Franz? Dalia po. Ha? Si Dalia. Si Dalia po ay ang mama ni sino ito? Daniela. Ito ay galing pa po sa anong lugar ito? Sa Batangas po, Tanawan, Batangas. Galing pa siya ng Batangas po, ano, at mabuti at nagpunta rito kasi anak ni Nanay Susan, panganay, Pangilan ka po? Apat. Pang-apat. pang-apat po sa anak ni Nanay Susan sa ano po, sa hindi magandang ano senaryo, medyo galit dito si Nanay Susan. Ayaw niya makita ito. Medyo galit na galit. Punta natin. Ayo. Nanay Dalia. Ayan si Nanay Dalia, oh. Ganang araw po. Kayo pala ay taga Sa kayo nag-stay ngayon? Sa Batangas po. Batangas. Batangas? Opo. Matagal ka na sa Batangas? Matagal na? Opo. Matagal na siya sa Batangas. Taga doon yung ano mo? Yung, Asawa? Apo. O doon ka nagtrabaho? Doon din po ako nagtrabaho, doon din po ako Nakapag-asawa? Apo. Ilang taon ka na po ngayon? Magpo-40 po. Magko 40. Dalia ang pangalan niyo po, Dalia. Pangilan si sino yung asawa mo? Daniela ba ang pangalan nun? Leonardo daw po, sabi ni mama. Leonarda. Leonardo. Sino ang nagbigay ng pangalan Ng, Daniela? siya, lang po, inalyas lang po sa kanya, inalyas niya lang po sa sarili niya kasi gusto niya po yung pangalan na Daniela. Pero ang totoo niyang pangalan na Leonardo po. Leonarda. Sino nagpangalan nun? Si mama po, pero nung inanak ko po siya, ang pangalan niya po talaga, ako nagbigay sa kanya ng pangalan, Daryl. Daryl. Opo, Daryl. Pero hindi natupad yon. Hindi po natupad. Ang ginawa ng nanay mo, Ng nanay ko po, binago niya na wala po kaming alam ng tatay ni Daryl. Pinarehistro niya po sa pangalan at apelyido nila. ilang taon o ilang buwan na si Daniela o Leonarda ay nasa mama mo? Mga, kasi po, nung 3 buwan, dinala po kami ni mama sa sa Tagkawayan. Tapos po, umuwi kami ulit ng 4 na buwan sa Sur. Tapos, nagkakalabuan na po kami ng papa niya kasi po si mama, hindi po yung papa ni Daryl sa kanya. Wala man daw pong ipapakain sa akin. Umalis po yung tatay ni Daryl. Tapos, ba't napunta si Daniela kay nanay mo? Siya nag-alaga? Ano po, sabi ni mama sa akin, magtrabaho daw po ako para may pangtustos daw akong pampagatas sa aking anak. Kaya kahit po hindi bukal sa loob ko na umalis, nagtrabaho po ako para sa anak ko. Pang ilang anak mo ba si Daniela? Panganay ko po siya. Panganay Panganay mo po siya. Siya po yung pinakapanganay ko. Sabi ng mama mo, 13 ang anak mo.
Opo, hindi ko po pagkakaila yun. 13. So, ano nga so yan, oh? Diyan lang po yan sa... 13 yung anak mo. Ito po, pan 13. Ilang taon yung sumunod kay Daniela? 16. Daryl. 16 po, magsi-17 po. Mayroon ka bang pinakasalan? Wala. Wala po. Wala kang pinakasalan. Mm. Doon sa 13 na anak niyo po, ilan yung naging boyfriend mo, asawa mo? Ah, Sabi ni nanay mo, 5 daw. hindi po. Ilan? 3 lang po. Pangatlo ito o pang-apat? Pang ano ko po yan, si Rodel, 2. Yung dalawang bata na yun, si Daryl, tsaka si Daryl, tsaka si Ryan, iisa po ang ama. Nasaan na ngayon yun? Nasaan na Si yun? Rodel po, Mm. na may asawa na din po, may pamilya na. Okay. Hindi kayo kasal noon? Hindi po. Pangalawa, sino yung Si lalaki? Arman po na taga Batangas. Ilan yung anak niyo mo doon? Ang anak ko po doon ay 6. Nasaan yung 6 mong anak? Nandun po sa kanya. Yung 6. Yung, opo, tapos yung iba na sa akin na sa Batangas nag-aaral. Arman? Arman Robles Hindi po. kayo kasal noon? Hindi kayo kasal? Hindi rin po kami Hindi kasal. kayo kasal. Itong huli, sino yan? Yan po si Albert, yan po. Albert. Mm. Bali, Pantatlo po yan. pangatlo itong anak mo. Ilang anak niya? Pang-ano na to, pang-anim din po. Ilan yung anak niya sa'yo? Ito po, pang-anim din. Sa kanya? Mm. Anakin ka, no? Apo, taon-taon po yun. Gandang lahi. Kumbaga sa baboy ay 13 ang suso. Wala kang pinakasalan. Wala po. Ikaw ay isa pa rin single. Ba't di ka nagpakasal kahit isa man lamang sa kanila? Eh, paano po kasi si mama, pag nakikisama na po ako, kagaya po ng tatay ni Daryl, pinipilit po nila akong makipaghiwalay. Pag naghiwalay naman po, kung anong sasabihin niya sa akin, tapos May anak ka daw na ibininta. wala po, hindi po totoo yun. Sabi ni mama mo. Hindi po totoo yun, pero pinagkatiwala ako po sa kapatid ko, tapos sa ibang tao, kasi nung nagbuntis po ako sa pangalawang, sa sumunod po kay Daryl, pinabayaan po nila ako. Hindi po nila ako kinupkop kahit po may angkan kami sa sur. Mm. Wala po akong nilapitan kundi sarili ko lang. Hindi nga po nila alam na natutulog lang ako sa kulungan ng baboy. Kasi wala po sa akin kumupkop ng mga oras na yun. Tapos po nung malapit na po akong manganak, naghanap po ako ng taong pwede kong pagkatiwalaan sa anak ko. Pangilang anak mo yon? Pangalawa po, sumunod po yung kay Daryl. Yung kay Daniela. Sumunod po yung kay Daryl, yung kay Daniela yung... Bakit yung una mong asawa ay nagkahiwalay kayo? Nagkahiwalay po kami, pinaghiwalay po kami ni mama kasi daw po wala akong mapapala. Mm. Tapos po nagkabalikan kami ulit, nabuntis po ako ulit. Tapos iniwanan po ako, nagkahiwalay po kami ulit kasi nag-training po siya magsundalo. Mm. Nagloko naman po tong tatay ni Daryl Mm. kasi po nalaman niya na kinukuha niya sa amin si Daryl. Mm. Ay nagpunta po si mama sa lugar ng aking tatay ni Daryl. Pinablatter po kami ng kidnapping. Mm. Kasi po kinidnap daw namin ang sarili namin anak. Bilang anak po, ayaw ko na lang lumala yung sitwasyon. Naging sunod-sunuran po ako sa nanay ko kasi bata pa po ako. Wala pa daw akong karapatan mag-alaga. O hindi ko pa daw kaya mag-alaga o alagaan yung anak ko na si Daryl. Ilang taon ka noon? Ano po? Minor de edad? Apo. Ano na po ako, 19 ako nanganak kay Daryl ay. Magdi-19, 19 na. Kaya po nagkahiwalay kami ng tatay ni Daryl. Tapos po nung nabuntis ako, hindi niya alam,
hindi niya alam na nabuntis ako uli. Umalis na po siya. Pagbalik niya, may iba na po siyang kinakasama. Kaya po yung bata, pinagkatiwala ko po sa ibang tao, pero binti ko po binintang anak ko. Wala po akong binibintang anak na kahit isa. Kasi wala man sa akin magulang na Tumulong. pati rin po ibang tao, o ibang angka namin, hindi po ako humingi ng tulong. Sa pangalawang asawa mo, 6 ang anak mo. Opo, yun. Yun po, si Arma naman, pumunta po ako sa Batangas magtatrabaho para po kay Daryl. Nung nakilala ko naman po yung tatay ni Jandi, hindi ko naman po akalain may bisyo. Saka po, Pero naka-6 kayong anak ha? opo. Pati mo yung pinakasalan. Dapat po magpapakasal kami, emergencyhan din pong yung tita niya, si Tia Selly. Yun dapat po ang magpapakasal sa amin. Pumunta po ng ibang bansa, kaya hindi rin po kami natuloy. Pumunta rin po yan doon si Mama. Ba't kayo nagkahiwalay? Kay Arman. Nanakit po. Tsaka hindi rin po gusto nila Mama yun. Pag ako po may kinakasamang, Pero naka-6 kayong anak. opo. 6. Ay, 5 lang po pa. 5? 5 lang pala. 5 plus 5 si Jandi, plus si 2. Jandi. Ito na. Itong kay sa huli. Ito po, pang-anim sa kanya. Matay mo pakasalan yan. Gusto po, pero wala pa po kaming budget. Mahirap din lang po kami. Wala rin po kaming sariling Anong trabaho niyan? magsasabong po yan, pa extra lang. Magsasabong? Opo, nagsasabong-sabong lang. Hindi man trabaho, bisyo man yan. Ano lang siya, parang ano lang yung mag-handler, magbubutaw, tapos commission lang po. Pag may nananalo, kakaroon siya ng... Wala siya ibang trabaho na pinagkakakitaan? Wala po. Wala pong trabahong iba. Yun, 6 ng anak niyo dyan? 6 na? Opo. Nasaan yung ibang anak niyo na sa kanya? Andun po 3, tapos yung 2 nasa Batangas po kasi nag-aaral po kinder at grade 1. Anak mo ay 13. Ano pala ang panganay? Daniela, no? Si Daniela. Si Daryl. Or Leonarda. Oo. Sa totoong buhay. Ibang klase ang kwento mo ate sa buhay ng may pag-ibig mo. Sobra po. Masalimuot. Hindi lang Kala po ko siguro nakalian. pinagpala. Tsaka sa magulang, nanay ko din po. Iba po talaga. Kung ano man pong gusto niya noon sa akin talaga, yun kailangan masunod. Mayroon bang sariling magulang na mas gugustuhin niyang maging puta ako kaysa maging maayos ang buhay ng anak niya? Ang magulang, ang gusto niya maging maayos. Siguro the time na medyo umibig po kayo, baka napansin niya na ang lalaki ay parang ibang kilos, ibang galaw. Baka doon pa lang ay napansin niya na baka hindi tatagal. Ayan, nangyari na nga sa inyo. Walang magulang na para ipapahamak po kayo. Baka that time matigas ang ulo mo. Bilang kabataan. Siguro, masasabi ko lang po siguro, Kung anong gusto mo, sige. gusto po ng magulang ko talaga pag ako po may nakakasama. Talagang gusto niya po kasi mag-abroad ako, mag-Japan po, mag-promotion. Hindi man po ako pinagpapala. Hindi po ako siniswerteng makaalis kasi. Nangyari po kasi napansin ko sa mama mo parang nagkagalit kayo, magkaaway. May ginawa ka ba sa kanya noon na parang Wala po. sumama loob niya? Kasi po lahat ginawa ko naman po sa kanila, pagtulong ko sa kanila. Lahat po ng gusto niya sinusunod ko. Pati yung anak mo. Kahit po anak ko. Sino yung Daniela kasunod? Si Rian po. Rian.
Sino yung Franz yung nagpunta sa inyo noong December? Si Janine, Ay, December yung dito, yung si Janine. Si yung Janine. pang-anak niya sa pangalawa. Yung, Sa pangalawa. Ba't ayaw na doon pumunta sa bahay niyo, Franz? Ayaw pong... Galit siya sa mga anak mo? Opo, lahat po yun. Kapag galit siya sa akin, Damay lahat. damay po lahat. Ganun po ang ginagawa ni Mama. Ang gustong sabihin niya po, pag nagagalit siya, ang panganay ko, si Daryl, wag din kaming intindihin. Matagal po kaming, 13 anyos po yan si Daryl, nung iniwanan kung hindi na talaga ako nagsustento sa kanila. Nalaman ko na nga lang, asawa na si Franz. Nung Ilang taon na kayo, nagkikita ng mama mo? Ilang taon na? Yung mama mo, of course. ano po siguro, ilang taon na rin. 2 taon din po lang, 2 taon lang po siguro kasi nung nagpunto po yan sa Batangas, pinasok ko po yan sa aking amo ng trabaho. Sino? Si Mama po, pinasok ko sa aking amo. Kailan lang? Ano lang po, nung bago lang kayo magkaasawa ni Nini, na nagsusumbong siya sa akin na lagi daw itong Gaano na katagal yung galit sa'yo, mama mo? Ilang taon na? Hindi ko nga po alam kung bakit nagalit sa akin yun. Basta nung nung simula din po nung Ayaw kang umalis- makita. Ganun. Da- Sobrang galit. Bakit yun? Hindi ko po alam Parang- talaga kung anong kinagalit niya sa akin. Ang kinagagalit niya sa akin, basta nung nagpunta po siyang Pasko kila Ate Darlene, bigla niya nala akong pinagmumura tapos binato ako ng laruan. Hindi ko po talaga alam kung anong ikinagalit sa akin ng aking ina. At lagi niya pong sinasabi sa mga kapatid ko na kahit kailan daw po hindi niya ako mapapatawad. Tsaka pag namatay daw po siya, babangon siya para palayasin daw ako. Babangon daw siya sa kabaong para palayasin ako. Yun po ang lagi niyang sinasabi sa akin. Kahit kailan hindi kita tatanggapin na anak, sinusumpa niya daw po ako. At kahit kailan gagapang daw po ako na parang uod sa sobrang hirap. Nung napangasawa ko po yung pangatlo na yan, talagang dyan na po naging ano sa akin na iba na yung sinasabi niya sa akin. Kaya po nagtataka ako kung bakit nagagalit na siya sa akin, hindi ko alam. Tapos pinagbabawalan niya po akong pumunta sa anak ko. Kahit gusto namin magkita mag-ina, kahit po sa cellphone pinagbabawalan ako na magkita kami ni Daniela. Meron siyang malalim na galit sa'yo ay. Sabi nga po nila, humingi daw po ako ng tawad. Iniisip ko, madali magsabing hihingi ng tawad. Pero anong ang tanong ko sa kanya, ano ang kasalanan ko? Sabi ko sa kanya, anong kasalanan ko at hihingi ako ng tawad? Wala na alala na mayroon kang gawang kasalanan? Wala po talaga, wala po ako maisip kasi lahat po talaga ginawa ko kahit po magtanong kayo sa taga rito kasi pag tuwing pong may pera ako, nauwi pa ako sa kanila kasi lagi ko din silang iniisip. Pero gusto mong makausap si mama para magkayos kayo. Kahit naman po sinong anak gustong gusto kasi kahit po may pamilya ako, kahit pa paano magulang siyang kung wala sa kanya, wala din po ako sa ganito. Hindi rin po ako nagkaanak na marami. Hindi rin po ako magkakaroon ng pamilyang ganito. Para sa akin, miss na miss ko na po ang nanay ko kasi mahirap din po ang walang magulang. Kahit may pamilya na po ako. Hindi mo yung asawa nito? Sunduin. Sunduin. Layo yun eh. Mamaya kung mapano, hihingi ako sa kanya ng tawad tapos mamaya atakihin dahil sinusumpa niya daw po ako, hindi niya daw ako anak. Ako ang sisihin ng mga kapatid ko. Mag-ilan ka sa anak ni Nanay Susan? Pang-apat po ako. Pang-apat. Nasaan yung panganay? Andun din po. Si Kuya Vicente po, Ilan taon na po yun? sa 40 plus na po si Kuya. 40, ano na yata. Ilan taon na yung sumunod?
Si Kuya Crisanto naman, hindi ko po alam. So, ikaw po, 40 ka na. Magpo-40 pa lang po ako. Kasi pag kinakausap ko si nanay mo, grabe ang galit sa'yo. Hindi ko nga po talaga alam. Iniisip ko po yun lagi na bakit hindi ako mapatawad ng nanay ko. Simula nung napangasawa ko lang yan. Mahirap yung may kagalit, may sama ng loob. Mahirap yung may sama ng loob, kagalit. Anong mensahe mo Tis, sa nanay mo? Nanay Susan? Sa mama ko po, kung ano man po yung kinagagalit mo sa akin, ma. Kung ako man ay may kasalanan sa'yo, humihingi po ako ng tawad. Kung ano man po yung nagawa ko sa'yo na kahit konti, wala akong maisip talaga na naging mali sa'yo kasi lahat naman ginawa ko sa'yo. Hingi po ako ng tawad kung yan ang gusto mo. Kung yan ang ikasasaya mo, hingi po ako sa'yo ng tawad. Sana mapatawad mo na rin. Po, ako. Para matapos na po itong away. Kasi lahat po ng mga anak ko kinasusuklaman ni Mama. Ayaw kang makita, ayaw kanyang sobrang galit ng wala ka bang maalala na mayroong kang nagawa sa kanya hindi maganda? Wala po talaga. Wala kang naalala na may nagawa ka? Wala po. Sobrang galit sa iyo ay. Sinasabi niya po sa iyo kasi napanood ko rin po yun. Pinalayas daw namin siya kahit hindi naman totoo. Pinalayas namin siya kasi kahit paano hindi ko kayang gawin sa magulang kong ipagtatapon yung mga gamit. Yung sinasabi niya po lahat, hindi po talaga totoo yun. Hindi ko kayang gawin sa magulang ko na ipagtatapon at palaya sa bahay. Hindi ko, wala lang ginanyan ko ang nanay sa nanay ko. Yung mga sinasabi niya po, hindi totoo. Kagaya sinasabi niya, nakalima akong asawa. Maganda magkaharap kayo ni nanay mo. Ano po, maganda magkaharap kayo. Maghaharap po kami. Kung sakali maghaharap kami ngayon, hindi po ako maano doon nakakaya lang sa maraming tao. Kung anong sasabihin niya sa akin. Pero pag sinabi niya na gusto kong makita, okay naman. Oo po, siyempre po, gusto ko alam. Gusto ko na po maanong nanay ko. Sabi, Ang gawin namin ate, di ko rin di ako mangako kung okay lang sa'yo na kausapin ko tapos pagkasunduin namin kayo. Kung pag sinabi niya na pumunta ka doon, handa kang pumunta roon. opo, Yung mister mo. opo. Hoy, ipakita mo yung mukha niya. Kuya, ano pangalan mo kuya? Albert po. Albert? Sa kayo nagkakita nito? Sa kayo nagkakilala? Tanawan po. Tanawan? Anak mo, pang-anim mo pala ito. Opo. Yung mga nangyari sa buhay niya, yung mga nakaraan,
Hindi mo na yun iniisip, iniintindi na may anak siya sa una. Maliwala sa'yo yun. Kasi sabi niya, pangatlo ka na pala, no? Tama yun? Opo. Ba't di pa kayo napakasal? Anong dahilan? Baka magmali ako. Iba naman ang asawa mo. Kuya, ba't di ka pa nagpakasal dito? Wala kang balak magpakasal dyan? 5 anak po. Ba't nakapang-anim ka na tapos wala pang hindi pa ang kasal? Wala pang ikinasal sa inyo? Hindi pa kikinasal? Baka may asawa ka sa iba dati. Wala po. Nung niligawan mo ba siya? Niligawan mo? Wala kang asawa, Wala po. Binata po ako nung. binata. So, mahal na mahal mo si Nay Dalia. Nay, mahal mo si Albert. Opo. Albert po. Pangatlo, Albert. Mahal mo si Albert. Oh, ba't di pa kayo magpakasal na lang Wala para pa pong budget. maging maayos na lahat? May Wala pang budget. Ang trabaho mo raw ay para sa buong para sa buong karaw. Oo. Magkano kinikita noon? Isang buwan. hindi naman buwanan yun. Sa isang buwan nakita mo, magkano? Pag nananalo, may kita. Pag nakakadalawang tama, 2,000. Estimate mo kuya, sa isang buwan, magkano ka? Hindi ko para-pareho eh. Hindi, yung pinakamalaki. 7,000 po. Pinakamaliit. 5. Sa Batangas yun. Mm. Paano kung wala ka sa Batangas? Paano yung pamilya mo? 7 6? Pang-anim yan, pang-7. 6 mo. Paano yung pag wala kang trabaho? May pambiling gatas, panggastos, pagkain. Paano survive? Wala ka ba ibang alam na hanap buhay? Marami ho ako alam. Anong alam mong iba? Nag-construction din ho ako. May bahay kayo doon sa Batangas? Wala naman. Naupa po kami. Magkano upa nyo? 3,500 po. O tapos nakita mo lang 5,000. Paano yung pagkain? Pag magmalay kami, iwalay na kayo. Mahirap yung trabahong sa sabungan. Ilan taon ka na sa sabungan nagtrabaho ganyan? Matagal na rin? 5 taon na ho. Yun ang mo, kaya nasanayan. Trabaho. Maganda yun, may iba kang talaga. Permanenteng hanap buhay. Para kumbaga sa yung income sigurado na. Kailan uwi nyo sa Batangas? Po. Kailan kayo babalik sa Batangas? Bukas po. Bakit? Bakit babalik sa Batangas? Nandun ho yung amo ko ngayon. Ha? Marami ho nalaga na ang manok doon. Ikaw nag-aalaga ng manok. Farm ho po yun, farm. Ako ang handler doon. So may sweldo ka rin doon. Oo. Maliban doon sa sabungan, may sweldo ka pa sa Meron pa. amo mo. Magkano sweldo mo doon sa amo mo? 6,000 po. Ha? Sa buwan, 6. 6,000. Ilang manok niya nalalagaan mo? Mga 70 peraso po. Dami. Paano pag sinabi ni mama nito na gusto makita, di wala na kayo rito? Ano yan, te? Pag sinabi ng mama mo na gusto kang kausapin, wala ka na pala bukas. Kung mangyayari man pong diyan, uuwi po ako. Balik-balik ka rito. Paiwan ka muna. Kuya, May isa pwede mo paiwan. Pag nakausap niyo po siya ngayon, tapos kung bukas, pwede sila mag-usap kung nagpayag siya. Ano oras ang nyo? Baka hapon pa naman po gabi. Hapon. mga... Ngayon, kusapin ko muna yung mama mo. Ay, sige po, bahala po kayo.
Para at least kung okay sa kanya, eh makapag-usap kayo. Franz, i-text na lang kita ha. Opo. Record dyan. Ano kuya, kailangan pala nung papakasal. May budget na po. 6 na anak ninyo. Para naman si ate makontento sa buhay. Kung tagang nagmamahalan kayo, eh, simple kasalan lang. Kaysa ang handa isa kare-kare lang, pwede na yun. Batangas kasi, grabe na dyan. Sir, halika dito. Alin sa Batangas? Anong kasalan dyan? Bungga kasalan sa baboy kulang pa. Saan ka sa Batangas? Tarawan City po. Tanawan. Barangay City po. Ako ay sa ako San Juan. Nasaan po? Ako sa Marikit. Kaya alam ko yung kasalan dyan. Pero pag hihintayin ninyo yun, yung ganong kasalan, matanda na kayo, hindi pa kayo makakasal sa hirap ng buhay May plano ngayon. man po kami kasi talagang Ha? ito lang po ang mabait kong naging Kaya nga, Relasyon. para yun sa mga bata din, hindi yung para sa kung ano, eh magpakasal kayo kasi ang hirap nung ano. sila sila Daniela muna. Hindi, Sila Daniela muna bago po. Mas maganda kung mauuna kayo. Hindi. Pero tubong Batangas ka talaga. Kita naman mga Paris po. Mga Perez, oo, mga talagang magsasabungan ng ano ron, lahian. Ganoon naman doon, talagang manok yung ano ron. Ang pinakang, ano ikaw, breeder or talagang, Handler po. hunter ka lang. Oo, taga number. Okay, nakala ko ano ka, breeder ka. Pag breeder ka, hindi mayaman-yaman. Ano lang po siya, commission lang. Ilang taon ka na ngayon? 32 po. Abay ka bata pa, ano? Panganay po ako sa kanya. Oo. Ito kaya dating ko Going to 40 ka, Opo. 1986. Mm-mm. Anong buwan? May 13. Matanda lang ang buwan sa akin. Kaya dating ko yan. Pero ikaw, sure ka na siya na yung pakakasalan mo? Opo. Sure na naman kuya, baka siyang pakakasalan. Kasi kung Batangas, kasal ng Batangas, may hirapan talagang kasalin. Napakamahal ng kasal sa Batangas. Ito ang kasal sa Bicol. Oo, pwede. Sa bahay naman yan. Tama. Kahapon may kinasalaan si Kuya Bal. Libre lahat yun. Makikita pa sila. Hindi sa biro. Yun yung ano ng Kalingap, yung programa ng Kalingap. May license kasi siya na pwedeng magkasal. Ibait lang yung sinumar. Oo. Kasi yun namin na mangyari uli. Na magkahiwalay naman. Tapos bumalik kami, hindi na Kasi ang kukunin mo Albert. sinumar mo. kabier na. Masawa. Dapat So yun lang muna ate. Sabi ko muna si mama mo tungkol dito. Sige po, salamat. Kung positive yung gusto ka makausap, papunta tayo bukas dun sa kanya. Opo, sige po. Ako ha? Sige po. Salamat po na marami. Kung may mga iba pang pag-usapan, sa sunod natin pag-usapan. Salamat po. Sige, salamat ha. Ito tayo. Itong upuan doon to, Isa kayo na ito. Franz. So yan po muna mga kalingap. Step by step. Nanay. Si Lola? Yan po. Lola! Dito ako. Kasi nakita ko sa vlog ni Franz. Na okay naman na kayo. Ngayon, tinanong ko si Franz. Kung mabakuran pa, huwag naman daw. Huwag na raw bakuran, sabi niya. Kasi sa kanila po yun. Kasi gusto raw ni Franz, makita mo yung apo nila. So, tinanong ko kung babakuran, di na raw. Di mas maganda kasi open lang, opo. Saka, siyempre, apo mo yan. Nay, Po. isa pang sadya ko sa'yo. Apo. Yung anak mong pinamumuhian, gusto humingin tawad sa'yo. Kung umiyak nga at nagmingin sorry sa'yo, makaawa.
gustong ano, ah, samahan ko, kung okay sa'yo po, samahan ko na lang. At gustong humingi ng tawad bago sila bumalik ng Batangas. Sabi ko sa kanya, Nay, sabi ko sa kanya, gusto kitang tulungan. Kasi yung unang lalaki, di mo pinakasalan. Yung pangalawa, di mo pinakasalan. Ito pangatlo na, pangatlo pala ito si Albert. May 6 na anak. Sabi ko, gusto ko kayong tulungan na magpakasal. Kung maging okay kayo ng mama mo. Iangat po namin na maging okay ang buhay nila. Opo. Para maging maayos lahat. Ako Kuya Bali. Dati po mga sinabi ko sa iyo. Sa ngayon po, hindi ko pa siya kayang patawarin. Ayaw ko po siyang patawarin. Dahil iniisip ko, papatawarin ko na naman siya. Pag adating na naman, gagawa na naman ng paraan para magkagulo kami. Hiyang-hiya na po ako sa totoo lang, Kuya Bali, sa tao, sa mundo. Hiyang-hiya na ako sa ginagawa niya. Unang-una po, sabi niya 3 lang. Marami po yan. Ikaw kaya isang magulang, bigla ka na lang dadat nga ng may kasamang lalaki, kung sino naman. Nay, ang kalingap, ang katuwang nyo ngayon, ibahin nyo yung kung sakali noon, kung noon po meron kayong hindi magandang kwento, kalingap po namamagitan. O, sir, amba, ipaliwanag mo kung anong kalingap, kung anong attorney, ipaliwanag nyo kung ano. Iba ang kalingap eh. Ito po, kumbaga ang kalingap po ay pro-family. Kahit hindi kadugo, ay pamilya ang turing ng kalingap sa bawat isa sa panguna po ni Kuya Bal. Kaya narito po kami, yan, ginagawa ni Kuya Bal ang lahat para sa maging maayos ang lahat, di ba, sir? Kasi na kapag babalikan natin yung mga nakaraan, hindi tayo makakamove. Sabi nga na, move on forward. Kasi pag inalala pa natin yung mga nakalipas, hindi talaga tayo magkakaroon ng patawaran sa mga sarili natin. At tulad nun, yung mga matagal ng mga sigalot o mga nangyari, babalikan pa. Paano natin maaayos at paano tayo makakapunta doon sa ating patutunguhan kung babalik tayo doon sa nakaraan. Diba? Halimbawa, meron kang pupunta ka ng daet. Gusto mo na pumunta doon sa daet, yan, ibabalik ka pa rin at kasi may naiwan ka. Pwede naman natin hindi pwedeng balikan yung mga nakaraan kasi nakaraan. Listen, learn. Mga aral. Ako lang nandyan pa yung anong salita mo. Ako, hindi ako makapag-desisyon yan kasi boy pa naman baga asawa ko. Kasi hindi lang sa akin, pati sa asawa ko nangyari yan ng ganyan. Kaya magdidesisyon muna kami, mag-uusap muna kami. Ayun, yun ang gusto ko. Tawagin mo yung asawa niyan. Kasi si tatay. Diyan sa laon. Tawagin mo. Ay! Amba, iyan mo yung kapag pagpapatawad sa pagmamahal sa pamilya. Yun nga po nanay, kumbaga ay unang-una, hindi po kayo magkaaway. Pamilya po kayo. Na sabi nga ay bali-balik na rin man ang mundo ay pamilya po kayo. Kasi parehas po kayong nasaktan, nasugatan, pero ang sugat pong yan, ang sakit pong yan ay kayang mahilom sa pamamagitan po ng pag-ibig at pagpapatawad. Ay, tatay. Iyan mo. Yung anak niyo po, inausap ko po, at umiiyak nga siya. Gusto humingi ng tawad. True. Kami ang magiging mediator ninyo. Mabuti may kalingap na tumutulong po, hindi lamang sa pabahay, kundi sa relasyon na wawasak. Huwag na po hintayin na dumating ang panahon na magkalabuan palalo at lumaki pa yung damage.
although may damage na nangyari, so Kalingap pa dito para galing pa yan ng Lucena po. Ginunta ko yan para magkausap-usap tayo. Ambasador yan ng Kalingap. Salamat po sa tulong niyo. Salamat sa tulong ng Sana huwag niyo kaming biguin na mag-usap doon sa anak mo. Galing pa yan ng Lucena, ang layo, nagmotor lang yan. Iniwan yung pamilya para makapag-usap. Yan po nanay. Kumbaga nanay, ito yung nais ng Kalingap, magkaroon ng magandang relasyon. Kasi isang pamilya po kayo nanay. Kasi nanay, nakausap po ni Kuya Bal, nakausap namin yung anak ninyo, nanay ni Daniela. Ito yung katotohanan niya nanay, kung mananatili yung sama ng loob at galit sa puso ng isa't isa, hindi lang po yung anak ninyo ang apektado niyan, hindi lang po yung apo nyo. Kasi apo nyo si Daniela, Opo. At hindi lang po yung apo ninyo. Pansinin po nyo, apektado kayo, magulang. Yung anak ninyo apektado. Yung apo ninyo si Daniela apektado. At maaapektuhan din po yan yung mga apo nyo po sa tuhod. Matatanim po yung yung galit sa puso ng bawat isa. Hahayaan pa ba natin na yung apo nyo sa tuhod ay magkaroon ng anak at galit pa rin ang maghari sa puso ng bawat isa? Narito po ang Team Kalingap sa panguna ni Kuya Bal upang anuman yung nasa puso ng bawat isa ay pawiin, galit, alsin at paltan ng pagpapatawad at pag-ibig. Hindi naman po siguro, hindi mahirap magpatawad. Ano po nanay, ano po? Ay, opo. Tay, yun nga, gusto ng anak mo na tapusin na yung sigalutan, awayan, tampuhan, o ano mong tawag dyan. Gusto ditong samahan namin, mahingi ng tawad sa inyo. So okay lang po na bukas din po umaga, pupunta kami rito. Ang sa akin pula ang masasabi ay mapapatawad namin siya pero hindi sila dito titira. Tay, Dahil oho, pag yan ay pinagkitaan mo ng kabutihan, dadating ang mga ilang buwan o panahon. Yan naman ay dami na pong kahiyan ng ginawa. tay, tandaan niyo po, noon wala namang magitan. Kalingap ang kausap niyo dito. Gusto namin na maging maayos lahat. Mula sa inyo, Umalis kami sa Pasakaw dahil sa kahiyan. kaya nga, kami na po ang kausap niyo dito. Di siya pwedeng gumawa ng anumang kalukuhan na kami kausap dito. Ano po? Salamat sa Team Kalingap. Salamat Kuya Bal. Siguro lalabas na ang ko ng sama ng loob ko. Maaalis na sa puso. Yun. Dahil andyan kayo, andyan si Kuya Bal, andyan yung ng mga matubang malasakit sa akin. Siguro, kahit ako maano na ng mundo, malis na, maligay na ako. Yun. Umakyat sa langit. So dito po, ang kausap niyo po kami ang mga magitan hanggat kaya po namin. Kung sakaling man ay ganun pa rin sila, kami na po ang kaharap. Hindi na po kayo. So bukas po ng umaga, mga 10, dito po kami. Ano po, para humarap na kayo ng maayos. Opo. O sila yung maging na. Salamat sa inyo lahat. So, Masarap mamuhay nanay ng may kapayapaan ng puso. Kasama ang ba't umiyak ka? Wala man. Napaya. Yung ginawa sa akin, hindi talagang Wala na yun mga Handa ng kalimutan nanay. Nanay, ang pagpapatawad ay kinalilimutan na ang lahat. Ano ho? At naniniwala po kami na bilang isang magulang, yung pagmamahal nyo sa inyong anak ang mangingibabaw. Yung pagmamahal na anuman yung mga naganap at nangyari, handang kalimutan niya ng isang magulang dahil anak niya siya. Ano ho? Opo. Kaya nanay, yun po ang hangad namin. Sabi nga ni Kuya Bal, yung masayang pamilya. Masayang pamilya po ninyo. Ano ho? Opo. So, bukas po, andito kami para... Ba't umiyak ka? nare-relate ako. Nare-relate ka? So, Nay, salamat sa iyong sa
sang-ayon kasi gusto namin na magkaayos kayo. Kami po ang mamagitan dyan. Sa ayaw namin na mayroong ganyan sama ng loob. Kakasal sila Franz, may gininakitan, ayaw po namin ng ganon. So kami po tutulong po, abot namin makakaya. Ano po, so yan lang muna. Ambasador, pagpili na sila. Bagay, mag-pray tayo nanay, tatay. Mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Sige, tayo manalangin. Panginoon, akin dinadalangin si nanay at si tatay at maging ang mga anak at apo nila. Lord, may sugat na nalagay sa isipan, sa puso nila na hindi kayang pagalingin ng sinuman, bagkus ikaw lamang ang magpapagaling nito. Padalangin po namin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo ang malagay at manahan sa puso ng bawat isa upang, Panginoon, ang pagpapatawad ay maibigay sa bawat isa at magkaroon ng masayang pamilya, Panginoon. At ngayon pa lang, Lord, pinapasalamatan na namin magiging masaya at maligaya ang pamilya ni Nanay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. And Amen. Salamat po. Salamat sa inyo. Napapalitan na yan ng ano, nakakaluwa naman. Walang imposible kay Lord, Nay. Basta pag kaharap po niyo sila, yung anak ninyo, apo ninyo, wag na maghalongkatan ng mga masakit. Bagkus salubungin natin ng pag-ibig na may pagpapatawad mula kay Lord. Kagaya nga sabi ni tatay ano? Bilang isang magulang, naniniwala po kami ay kayo po ay magtatagumpay. Salamat sa Team Kalingap kay Kuya Bal. Ano? Narinig ko kasi yung lingwahe na gano'n eh. Yung kinana, yung ano sabi ba na ano, kahit mamatay na siya na mag-ayos ba? Parang relate ako doon. Kasi nababanggit sa akin, nababanggit naman yung kahit ako'y mamatay, di ko mapapatawad. Nababanggit kasi yung kasi may galit, nangingibabaw. Pero kung pag-ibig, para sa akin salita lang yun eh. Nanay, para sa akin salita lang yun eh. Siguro sa inyong naramdaman, sa sakit, nabanggit niyo po yun. Pero deep inside, labag sa inyong kalooban, nabanggitin yung bagay na yun. Kasi anak niyo sila, di ba? Walang magulang na matitiis ang kanyang mga anak. Ano? Kaya tayo po sa mundong ito ay pansamantala lamang na masarap mabuhay sa mundong ito na kasama ang pamilya. Ano nanay, ano? Naniniwala po kami na ano. Tay? Sana po magbago na din yung anak ko sa mga paliwanag ninyo sa kanya. Yun po tatay, ano, pag, sabi nga ni Kuya Bal gagawa ng way na pag loobin ni Lord, magkaharap kayo, hindi may iwasan na may masabi sa isa't isa, ganun pa man ay hayaan natin na ang pinakang goal natin, maayos ang lahat. Salamat nanay! Salamat po. And God bless po sa inyo pong lahat. Salamat po. Salamat tatay. Salamat po, salamat. Kaya po, nanay. Salamat po. Bukas po babalik. Salamat po, tuloy na kami na. Bye-bye po. God bless po. May mga lakad pa Opo. kayo. Sa BSM Kalingap Kape, sasarap ang tulog mo dito at gwagwapo ka rito. Tulad ko. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo ah. Oo, Apo. Ang kapeng may puso at maraming benepisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape. 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val, 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Ayos, Lolo. Yan na lang din ang iinumin ko. VSM Kalingap Kape. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng nagpapagaling at nagpapatigas Ng tuhod. BSM Kalingap Kape. Kaping may puso. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng may puso! BSM Kalingap Kape! Nagpapagaling at nagpapatigas Ng tuhod. BSM Kalingap Kape. Kaping may puso. BSM Kalingap Kape! Ang kapeng may puso! BSM
kapeng nagpapagaling at nagpapatigas ng tuhod. BSM Kalingap Kape. Ang kaping may puso. Kalingap Kape, masarap, sustansya, at grabe ang benepisyo po sa katawan po mga kalingap. Kaya bili na kayo ng BSM Kape, napakasarap po. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo ah. Oo, Apo. Ang kapeng may puso at maraming benepisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Ayos, Lolo. Yan na lang din ang iinumin ko. VSM Kalingap Kape. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo ah. Oo, Apo. Ang kapeng may puso at maraming benepisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Ayos, Lolo. Yan na lang din ang iinumin ko. VSM Kalingap Kape.